May nagtanong sa akin and kailangan kong i-share ito sa inyo kasi baka makatulong, lalong-lalo na sa mga Filipinas or Filipinos married to Taiwanese or my boyfriend or girlfriend na Taiwanese. So sabi nila sa akin, kasi ilan na silang nag-message sa akin sa Facebook at nag-email, bakit daw yung partner nila na Taiwanese hindi nagsasalita masyado, lalo na kapag may argument or pag-aaway. So, lagi kong sinasabi sa mga kaibigan natin na ang mga Taiwanese po ay analytical, hindi sila emotional. So, hindi sila masyadong nakakausap, lalo na pag intense yung awayan, hindi sila masyadong nakikipagbangayan, pero dahil dyan, nawawalan sila ng parang affection sa iyo. Kaya, kung gusto mo na intact pa rin yung pagmamahal ninyong dalawa, mas mainam na iwasan yung verbal na pagpapalitan ng salita. So, halimbawa kung galit na yung partner mo na Taiwanese, it would be best na tumahimik ka muna, palamigin muna ang sitwasyon, saka nyo pag-usapan ang problema. Siyempre, nung una, nagulat din ako sa ganitong sitwasyon kasi siyempre, I'm a Filipina, talagang sanay ako na pinapag-usapan ng issue. Tapos, yung asawa ko ay Taiwanese, tahimik din siya in terms of issues or problems in the family. And then later on, for being married for 17 years, I realized na sa tingin ko parang myth yung sinasabi sa atin na dapat hindi tulugan yung problema or yung awayang mag-asawa. Kasi sa tingin ko, mas nakakatulong na kumalma muna bago nyo pag-usapan ang issue or problema. Kasi in that case, wala kayong masabing mga salita na pwedeng sakit sa damdamin at mawalan ng pag-ibig or love or affection yung partner mo sa'yo. Kasi tayo mga Pilipino, sanay tayo kasi sa parang bangayan, tapos pagkatapos niyan, okay na tayo, mahal pa rin natin yung tao, parang hindi nawawala yung feelings. Pero po, yung mga Taiwanese, base sa mga naobserbahan ko, iba po sila. The more na kayong nag-away, the more na parang hindi kayo nagkakaintindihan, tapos the more na parang nakikimkim niya yung sakit ng loob, yung stress niya sa'yo, parang nawawala yung feelings. So, talagang importante yung peace of mind sa isang relationship with Taiwanese. Kaya, for me po based on my experience, mas mainam po na tumahimik muna bago kayo mag-usap. So, siguro hintayin nyo mga 1 day or 2 days, pag okay na, saka nyo pag-usapan yung issue. Magpalamig muna. And para sa mga kabataan dyan, sa tingin ko, this is also best for you para iwas yung away at magkakasakitan sa mga sinasabi. Lalong-lalo na sa partner mo kasi 'di ba importante pa din yung respeto.